naririnig mo dito sa amin. Yun lang, 3 minuto sa'yo, Brad Dowa. Ano lang to, hindi ka ako gagamit ng verses ha? Okay lang ba? Para malinaw. Sige lang, go ahead. Okay, ganito kasi yan ano. Okay, halimbawa sa una tayo. Halimbawa, verses type, nakarinig ako ng nang nagsasalita ng o mga ngaral na tao na nagpe-preach ng Bible about gospel. Okay, na-preach na ako. Ngayon, pinaniwalaan ko siya dahil binigyan niya ako ng doktrina o pinangaralan niya ako, binase niya ako doon sa mga verses doon sa Bible. Ngayon, yung mga narinig ko naman at nabasa is naniwala ako kasi nga sabi ni Lord, pag maniwala ka sa akin, maliligtas ka, di ba? Okay. Ibig sabihin ng paniniwala, pananampalataya, may faith ka na nun. Doon nag-umpisa yon. Okay, ligtas na ako. Okay, doon sa point na sabihin natin nga na ligtas na ako para sa akin, in my own opinion, pag nagkasala ako, halimbawa, is, yung yung kasalanan na lang na, yung para bagang kunti lang, halimbawa, nagnakaw ako, halimbawa, nagsinungaling lang ako, yung para bagang ganun. Tapos, parang ganun pa rin, everyday, pero hindi naman araw-araw gagawin yun, parang lang ba, magkakasala ka kasi hindi naman tayo perfecto ha. Isipin mo pa rin ba dun sa word na yun na sinabi naman ng nagsabi sa akin na mangangaral or pastor na maliligtas na ako kasi nga sabi niya pag may faith ka, pag naibut na bautismuhan ka na namin, ibig sabihin yun na ka na malaya ka na, hindi ka na alipin ng kasalanan kasi nga binuhay ka na ni Kristo, bagong nilalang ka na, di ba? Kasi nga yung kasalanan natin, yung lahat ng kasalanan ipinako na ni Kristo. Ibig sabihin, inako na niya mismo yung mga kasalanan natin na instead na dapat tayo ang mamamatay para sa kanya, di ba? Parang ganun ba? Ganun lang, simple lang. Okay na. Okay, salamat, brother. Rowan. Punta tayo kay Sis Catherine. Salamat sa 3 minuto mo. Kay Sis Catherine naman. Sis Catherine, sige po. Unti lang yung sasabihin ko Dowa, yung narinig mo, hindi talaga born again. Kasi yung sinasabi mo, once you save, always you save. So hindi natin yan, kung sarili mo, kung iintindihin mo talagang mali. Kasi na-trigger lang naman ako sa'yo dahil nga, ito yung sinasabi nila, ganito, ganyan, dinadamay mo yung Christian. Hindi mo nga alam kung sino yung Baptist yun. Alam mo ba ang katuruan ng Baptist? Yun yung sinasabi mo. Righteous of God, ROG daw sila. Tingnan mo na, Dowa. Patapusin natin si Okay. May oras na rin eh. Sige po, go ahead, si Scott. Scott, ikaw na. Tuloy mo yung yung argument mo. Kumakain ako. Kahit nakalimutan ko magalok, kahit pala tayo mga kapatid. Okay lang yan. Catherine. Salamat sa Diyos. Sa'yo na. Ayaw niya na, makikinig na lang daw siya. Makikinig na lang daw si Ayaw na si Sis. naribat siya. Sige. Brad Fighter. Diyan ka pa ba? Brad Fighter. Kung nakatulog na. Brad Balyon, ikaw na lang po. Baka may gusto ka pong sabihin.
Kaya na muna to. Kaya na muna magpagpano. Mag-ipag-usap dyan. Kasi nakausap ko na rin yan. Kaya na muna. Kaya niyo naman yan. Sige bro. So, saan tayo? Dowa, anong gusto mong i-confirm? Ako na. Duwa, ma-confirm ko lang Okay, okay. Yung ba sa inyo, pagka pananampalataya lang, wala nang gawa, ganun ba yun? Hindi naman, may gawa pa rin. Pero ang ipinapaintindi nila sa akin is manalig ka daw sa Panginoon, pero tapos may requirement ka na ba? Yung parang Anong klaseng requirements yun? Anong klaseng requirements yun? yung pananampalataya ka sa kanya. Pananampalataya. And then, yun lang ba yun? Hindi, kasama din yung yung mga gawa. Pero ang tanong ko kasi, pag nakagawa ba ng kasalanan na hindi naman sinadya? Hindi, iba naman usapan nyo. Yung kasalanang hindi ka mamatay, merong meron naman talata yun eh. Yung kasalanang hindi ka mamatay, merong ganon. Merong kasalanang ikamamatay, merong kasalanang hindi ka mamatay, Okay, pinag-uusapan natin tungkol dyan sa yung tungkol dyan na yung pananampalataya nyo ba, yung wala na bang gawa o manampalataya ka lang and then wala nang gawa, ligtas na kayo, ganun yung tinatanong ko sa'yo. Ewan ko kasi hindi ko kasi makita sa kanila eh. Yung iba kasi na yung mga leader dito na may connection sa politika. Moro mo yun, di ba? Gusto mo ba Ganito bro, Padaba. Bro, gusto mo turuan kita. Ano pa? Sige po. Tanangin mo siya kung anong tinanggap na doktrina ang nakuha. Tinanggap niya doon. Ayun na yun. Ano ba ang yung doktrinang natanggap mo doon? Yung pinaka-aral nyo? Yung pagkakaintindi ko, yung tinanggap ko si Kristo, yun sabi nila, yun para na yun ba? Tapos na kami, nag-worship kada Biyernes, tapos pag Linggo, nagsisimba. Kumbaga, tinanggap nyo si Kristo, tapos na kayo worshiping? Parang ganon. Tanong ko, tinanggap ba kayo ni Kristo? Siguro. Oo. Kasi binigyan niya ako mismo ng Islam. Pero para sa akin, may mga katanungan pa rin. Kasi baka pag may patunay ako, para sa inyo, maging mali ako. Diba? Ayoko naman. Nagiging lang tayo, nagiging, kumbaga, nagiging comparative lang tayo sa katuwiran, yung parang ganun lang ba? Ngayon, susunod ko ba ang tanong, ano ba yung aral sa inyo? Yung bang tanggapin lang si Kristo? Yung bang pag tinanggap ko na, anong gagawin? Parang ganon? Yung parang ganon, oo. Kasi di ba? Parang tapos maging masaya ka lang sa mga mabubuting gawa. Ano ba gawain nyo? Ano bang gawain dyan? Yung mabuting gawa dyan sa inyo? Yung halimbawa, ikaw mismo may isang grupo ng kabataan na mga halimbawa, malnourished, kulang sa timbang, papakainin mo yun. Ganun. Tapos, halimbawa, pupunta ka sa pakulungan, magpe-preach ka ng Bible doon, ganito, ganyan. Tapos, doon sa mga barangay, mga bata dyan na magpa-Bible study. Yung parang ganun lang. Okay tapos naman. Okay naman. Tapos kami tuwing Biyernes, every Friday kami
Worshiping nga, nag-aaral. Hmm. Tapos pag linggo, nag-ano kami, ano na yun, yung para magsisimba na pa. Parang yun. Or minsan, nagpapasting kami. Yan sa ngayon, asam lang, hindi na ako nagsisimba. Hindi na ako nag-devotion. Tumigil ka na. Laylo muna ako. Oh, Bibigyan Ano na kita naman? ng brother. Bibigyan kita ng isang talata. Bibigyan kita ng isang talata na ito talaga dapat ganapin ng Kristiyano, ano? Huwag mo sanang ipamimigay ito sa iba kasi kumbaga sa Kristiyano to ginaganap talaga, ano? Basahin mo yung ikalawang Pedro 1:5. wala akong Kristiyano kasi Bible. yan eh. Nasa Ako na bahay. lang magbabasa. Basahin mo Sige, si Stan. sige. Kalawang Sige, Pedro Kristen. 1:5. Basahin mo. Kasi ang ginaganap ko sa Kristiyano talaga eh. Walang makakakontra sa inyo yung mga sabi mabuting gawa lang Mabuting gawa lang, ligtas na. Hindi naman Yan ganun ang yung kontra mo sa kanya. Iwan ko lang yung Yan ang ikontra mo sa kanya. Yung nagsasabi na ligtas na sila, yung nagsasabi ligtas na ako. Dahil sa pananampalataya, yan ay pangbangga sa kanila yan, Bibigyan ko isang talata lang yan, Anong chapter? Ikalawang Pedro 1:5. I-English mo yung numbers. Ano ba sa English yun? 1:5. Pedro. Second. First Peter 1:5. First Peter ba? First Peter? Ay, Second Peter. Peter Second pala. Peter pala. Second Peter. Second Peter 1:5 Chapter to 1 10. verse 5. Okay. Tama ba? Baba. Second Peter, Sabi dito, dahil dito, sikapin ninyo dagdag sa inyong pananampalataya ang Yan, dagdag, Nag-echo dagdag. ako. Sorry. Nakaya ako. Sabi dito, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan, ang kaalaman. Yun lang. Tuloy mo pa. Tuloy mo, sis. Tuloy mo. Hanggang saan? Basta tuloy mo yan, sis. Tuloy mo yan. Sige. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Kung ang katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo, ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakapit at nakalimot at nanilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Diba? Ayun, kompleto na yan, sis Kat. Wala na akong paliwanag dyan. Kayo na lang mag-analyze niyan. Oo nga. Oo. Kasi yung yung narinig mo kasi, once you save, always you save. Yan yung mga katuruan na hindi yan mga katuruan sa born again sa Baptist Church. Gets mo? Di, gets ko. Iwan ko kasi, fit alive kasi yun eh. Fit alive Christian. Lagyan natin ng topic yung pinag-uusapan, Ano para sa inyo ang kaligtasan? Yan po yung tanong. Sige po, go ahead. Brother Dowa. Kayo ulit, brother. Ano para sa akin ang kaligtasan? Okay lang po. Okay lang Hello? Sige po, napakinggan po kayo.
ang ano nga uli yung tanong? Ano para sa akin ang kaligtasan? Opo. Okay. Para sa akin, ang kaligtasan ay ano? Ano nga ba? Una, pananampalataya ko sa Panginoon at mabautismohan ako sa tubig at espiritu. At saka maliligtas ako. At sundin yung mga utos niya. Ganun lang. Okay, salamat. Oh, di ba? Di ba kasi yun wala namang iba eh. Yung sundin lang yung mga requirements at saka yung ni Lord. Bro, okay, 12:13 ako naman sagot ko diyan 12:13 ng Ecclesiastes. Ano po? 12:13 ng Ecclesiastes. Hanapin mo, sis. Mga ngaral ba yun sa Siguro. Okay. Tanong mo kaya Ano naman? Hindi kami mangaral ha, miyembro lang kami. Di Ecclesiastes ito. Aray ko. Bakit ano po ba yung tinutukoy niya kung mga aral ba? 12:13? Ano po bang nakasulat doon? Ano yung padapa, brother? Ano yung... Basahin natin, Ecclesiastes 12:20. 12:13 Bagay. Ecclesiastes. 12:13? Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos sapagkat Ayun. patungkulan ng tao. 12:13. Ito po ang tanong ko, brother. Paano mo mapapakita na natakot ka sa Diyos? Natatakot kang gumawa ng kasalanan. Hindi, paano nga po? Paano mo mapapakita? Gumawa ka ng mabuti. Sabi nga dito, sundin mo ang kanyang utos. Tama naman po yun eh. Yun na nga ang sinabi ko kanina. Nung tinanong niya ako kung ano ba ang kaligtasan, sabi ko, Tapos maganda dito sumunod sa 14. Bakit ano Sige, ba yung basahin utos mo. ng Diyos? Sabi dito, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Marami. Magbasa ka ng Bible para makita mo. napakalinaw. Yun lang, di ba? Yun lang kasimple. Huwag na nating pahirapan pa. At Yung iba saka kasi nagtitrigger eh. ano yung brother Padapa, ano yung chapter na yung parang iba ka na. Alisin mo na yung dating ikaw, iba ka ng tao. Parang ganun. Ano na yun? Makamundo na yun eh. Para bang nahihiwalay ka na dun sa... Roma. Parang ganun. Sister Kat, Kasi nga, nasa ang Saan yun? nangyayari dun. Fighter? Roma 12:2. Tingnan mo sa 12:2. Roma Roma? 12. Oo. 2. Ay, 12-2. Basahin mo. Apa. Sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Ayun, di ba? Si Scott. Sa 3. Ayun, tuloy sa 3. Taas sa 3 na yun. Patri? Pero Guys, iba kasing salin yung yung ginamit mo. Meron ka ba 1905? Kasi nakalagay doon, mag-iba kayo ng pag-iisip. Kailangan. Diyan ba? Iba kasi yung translate na ginamit mo. Pero yan ang talata na hinahanap mo. Tama ba?
Maganda. Wait lang, Garot. Ano mo apps yun para makapag-download ako ng Bible nyo? Hindi namin ibig yun. Omega Digibible. DG ano, DG Bible. DG Bible. Ay, Digibible. Sorry, DG. Digibible. 1905. Kasi yun yung pinaka malapit na salin sa original manuscript, yung Digibible 1905. Sige, go ahead mo, bro. Ano daw?